Pupunta pa ako ng San Francisco. Ang BART station. Si first time ko talaga na magsakay ng BART. Kung ako lang mag-isa, ewan ko lang. Ang nagtataas ang mga building dito sa San Francisco. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella, and today is Wednesday. Today's Wednesday. At today is the last day ni Zoe sa school niya. At ngayong umaga, kind of busy si Mama Ella dahil pupunta pa ako ng San Francisco. Sasamahan ako ni JR, magbabart kami dahil kailangan kong ipa-authenticate ang death certificate ni Papa Dudes. Nung umuwi ako, akala ko okay na. Yun pala, nung nandoon na sa processing ang papers, kailangan ipa-authenticate pa lang death certificate ni Papa dito sa Amerika, sa Philippine Embassy. Kaya kailangan kong gawin yun para makuha ko na yung mga benefits ni Papa din. At kailangan kong maipadala pa kahit ipa-LBC ko yun para madali. Kaya yung umaga ako magre-ready ng breakfast. Makaalis na kami ng 8 o'clock. Bago ako nag-prepare ng breakfast, sa sarili ko, inuna ko muna si Zoe at papasok. Last day na niya ngayong asa Friday. So, medyo busy ng kaunti lang si Mama Ella. Itang iniwan niya nga. Kakainin ko na lang yan. So, nag-init ako ng tubig at gagawa ako ng coffee. Para mag-coffee muna ako bago kami ni JR umalis. Ang panahon pa rin ngayon ay windy at malamig. Windy at ang mga tanim ko ay inuuyog kaya hindi namumunga ng maayos. So, kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Napanood din ninyo ang aking mga vlog nung nasa Philippines hanggang sa bumalik dito. Don't forget to watch or view and subscribe. So, ngayon magre-ready muna si Mama Ella. Umalis din si Zoe at ako ay kakain na ng oatmeal. Naglaga pa ako ng kamote. Para dagdag sa almusal ko. Hindi pa ako nakapag-check ng aking blood pressure. Teka, kuha muna ako ng milk. Oh, why? Inuuna ko muna kainin itong oatmeal at kakain ako ng kamote at saka coffee. Pag maluto na yung kamote ko. Nakabili ako ng kamote noong last day at ilan lang peraso. Meron pa. May mga marami pa din pala. Ayan, may 5 pang natitira. At nilaga ko yung malaki-laki. Kumaya na ako magtitimpla ng aking coffee kung maluto na yung kamote. Tapos magre-ready na din ako. Sana makaalis na kami. Kain muna ako. Tara, breakfast muna tayo. Nagmamadali si Mama Ella. Diyan muna kayo ha. Mamaya ako magbablog. Ito kumakain na din si JR. Siya ang kasama ko. Hi JR, sa my vlog. Ayan kasi ang kasama ko papuntang San Francisco. Kaya kumakain ko. Sabi ko kumain ka na. Hindi pa naluluto yung ano ko. Tingnan mo muna ako niluluto nga rin. Magbibihis ako ha. At tingnan mo baka matuyo na yung tubig. Tapos pag matuyo, ilagay mo sa medium ha. Tawagin mo ako, okay? Magbibihis na ako. Paalis na kami ni JR. At papunta kami ngayon ng San Francisco ulit. Lakas ng hangin. Kaya nakapants na lang ako mo. Dito na kami sa BART. Ayan, JR. Nasa loob ako ng BART. Pabiyahe na kami sa San Francisco.
The doors are closing. Please stand clear of the doors. Arriving at Concord. Talaga ang magsakay ng BART. Kahit ako mag-get dito, pwedeng. Naghihinto-hinto na. Mas mabuti yung BART kaysa sa nag-commute ka dahil walang traffic. Nakalimutan ko, may friends and friendship magdala ng mask. Parati ako nagdadala ng mask. Ewan ko ba kung bakit ko nakalimutan. Nandito na kami sa San Francisco. Kasama ko si Jayla. Ako, first time ko talaga na magsakay ng BART. Ako lang mag-isa, ewan ko lang. Pero nag-a-announce naman sila kung saan ka na. So, nandito na kami sa Powell Avenue. Ayan, Nigeria. Teka, saan ba tayo papuntang ano? Diba alam mo yon? Ano na, Tinanaw? Ha? Sigurado kang rekara? Siya lang nakakaalam si JR. Naku, malamig pala dito. Grabe. Yan. Malamig. Hawakan mo muna ito. Vlog mo ako. Malamig pala dito. Ikot mo yun. Lakad kami. Ganong layo, Je? Ha? Ganong kalayo? Lapit lang. Huwag tayo magmadali. Napapagod ako. Yung slowly lang. Yeah. Yung ordinary walk lang.
Talagang nagtataas ang mga building dito sa San Francisco. Sa JR. Dito papunta pa kami itong Marriott. 200 feet pa daw. Doon daw ang embassy. Okay, go. Tawid na kami. Parang sa bundok. Parang nasa bundok. O, paakyat ang taas. Parang umaakyat ka sa bundok. Doon yata dyan sa side na yon. Doon banda sa side. Tingnan mo dyan sa GPS mo. Hapo, pagod. Maginaw dito. Grabe. Buti nagpansa ko. Nakabalik na kami. At wala naman pala ngayong authentication ng death certificate dito sa Philippine Embassy, kundi doon daw sa Sacramento City. Ipapostil daw. Ewan. The next Pauwi station na kami. Montgomery Street. Pabalik na kami sa Bay Point. Nasa West Auckland na kami. Stopover. Nasa Bay Point na kami, pauwi na kami sa bahay at sumakay kami ng My Ride. Yeah. So, proceeding now sa bahay namin. Malapit lang sa amin ang BART station. Siguro mga wala pang 5 minutes. Mainit. Nang panahon ko sa San Francisco kanina, malamig. Nandito na kami sa bahay. Time check is, Alexa, what time is it now? Alexa, what time is it? 12:01 p.m. Oh, 12:01. So, ang dali lang namin. At hindi pala namin na tapos dahil sabi doon sa Philippine Embassy, old requirements na daw yung yung pag may namatay dito sa Amerika na US citizen at dalhin sa kanila na ipa-authenticate. Matagal na daw yun na wala na. Matagal nang wala na daw yung authentication na yon. Kaya doon na pala nilipas sa Sacramento City. Kaya doon na lang kami pupunta at pa-hostile daw. Hindi daw authentication. Hindi pa alam daw ng Philippines na bago na yun ngayon. Pero ewan ko ba kung bakit yun ang hinihingi nila na requirements, na isa sa requirement ni Papa Dudes para maklaim ko ang kanyang benefits na noong buhay pa siya ay ililipat sa akin. Ngayon, isa na lang ang requirement. Sabi nila, death certificate is need to authenticate sa Philippine Embassy, pero hindi na daw yun. Ang ano na daw ngayon ay hostel? Yun yata. Parang ganon. Yung bang hindi daw authentication, kundi ipa-apostil daw. Ipapostil na lang sa Sacramento City. At doon, tinawagan na namin, ayun, i-apostil nila. Magbabayad din kami ng $26. Pero kung gusto na po na marami ang copy, kung halimbawa, kukuha ako ng copy ng mga 3, each paper is $26. Yun daw ang requirements nila. Tapos, kami nang bahalang magdala sa Pilipinas kung saan ang kailangan
like GSIS. Pero sabi nila, ay doon daw sa pag napa-authenticate daw, bahala daw ang Philippine Embassy magpadala sa PSA at doon na lang kukunin, pero wala na daw yon. Tile na daw yon. Tapos na daw yon at bago na ngayon. Ewan ko, dapat mabago na nila yon. Kaya sa mga nakikinig na mayroong ipapalo up na mga papers na sa mga claims niyo sa mga na inyong mga asawa or kung na-claim niyo doon sa mga government like sa Philippine sa like sa GSIS o kaya sa SS, kung dito namatay at US citizen sa Amerika, ay wala nang authentication ng death certificate. Postil na lang siya sa Sacramento. Magbabayad ng $26. Hindi na daw wala na daw yung authentication ng death certificate, kundi postil na lang doon sa Sacramento at bibigyan ng copy at yun ang isasubmit sa kung alin ang hinihingi doon sa Philippines. Yun sinasabi ko sa mga ibang may mga nagke-claim sa mga survival benefits o survivor benefit, yun ang gagawin. Wala nang authentication ng death certificate, kundi ipapostil sa Sacramento City. Lumabas ako dito sa labas at malamig doon sa loob. Titingnan ko itong mga tanim ko. Okay, itong talong ko, oh. Mukhang maganda ang tubo niya. Nilabas ko kasi siya. Doon siya kasi sa may parang may shade. Pero nung nilabas ko siya, parang ganda ang itsura niya. Itong sili, marami siyang bunga. Ito rin, kaso lang, ito rin, oh, mahaba na nga, oh. Kaya lang, bakit hindi sila ayan, tumutubo na ang kanyang mga sanga-sanga. Maganda pag maraming sanga-sanga para hindi masyadong naano ng hangin. Ayan, marami na, oh. Ayan. Ayan. Ito kasing hangin to, ang lakas-lakas. Pero dito ako natutuwa sa kalamansi ko. Ayan, oh. Sige pa rin ang bunga. Ayan, sana. Sa kabila. Itong mga kamuting baging ko, dumadami na ang kanyang mga ano. Yung lime ko tumataas pero wala pang bunga. Pag hindi yan namumunga, puputulin ko ulit. At ito naman yung lemongrass. Ay, may hinog na yung ni Zoe. Ito may mga bunga. Yung ano ba tawag? Tangkad lang ng tangkad. May bulaklak pero wala pang namumuong bunga. Ito din, yung kamatis itong klase na yung kumpol-kumpol, parang bayabas. Yan, pero dalawahan lang yata. Yan, meron pa doon. Dami yun yung bunga. Ito rin yung isa. Ito rin, dami din siya. Nakakatuwa, di ba, may friends and friendship na pag ganito, ang tanim mo, nakikita mo nang mumunga o mapapakinabangan mo na. Nakakatuwa. Nakasuot ako ng sweater kasi malamig. Pero mainit, ewan. Bumangon ako, nakahiga ako. Sakit ang mga likod ko. Bumangon ako. Nasumuot ako ng sweater dahil malamig doon sa loob. Dahil naka-aircon kasi sila. Pumunta ako dito sa garden. Nakakain ako. Pansit lang ang aking kinain. At yung kamote ko kaninang nilaga. Bago ako umalis dahil hindi pa naluto. Umalis ako, pero kumain ako bago ako umalis ng tawag nito yung oatmeal. Kumain na ako. Tapos wala na akong gana kumain ng kamote, kiniwanan ko lang. Kaninang pagdating ko, bating kami dito ni JR kanina is mga 11:10 from San Francisco. Yun kinain ko, parang ayaw ko yata ang pagkaluto dahil parang mabasa. Dinurog ko at nilagyan ko ng star margarine at nilagyan ko ng Bear Brand na milk. At yun ang kinain ko. Nag-bloated ang tiyan ko. Bigat yata sa tiyan at kumain ng pansit. Tapos nahiga ako dahil masakit nga ang likod ko dahil yung pagpunta namin doon sa Philippine Embassy na wala namang nangyari. Paakyat, bundok talaga. Mataas talaga. Kaya ang sakit ng likod ko pag akyat. Pero wala namang nangyari. Kaya ito.
aalis naman kami by next week siguro. Doon papuntang Sacramento at doon na namin aayusin yung dapat ayusin. Nagluto ako ng pampano, sinigang ko lang. Kaya kakain na lang ako. 6 o'clock ka lang, pero hindi ako kanina kumain kasi ng rice. Dahil pansit lang ang kinain ko. Kaya kakain na lang ako isang buntot. Ang kukunin ko at kukuha ako ng sabaw. Kaunting gulay. Maasim ang paggagawa ko nito, my friends and friendship. Kain na lang ako. Para punan na. Kakakaunting rice. Maliwanag na maliwanag pa ang 6:15 ang oras. Tingnan nyo, maliwanag pa. Maaraw pa, oh. Ayan. Pag ano nito, pag 8, mga 9 o'clock saka na ito didilim. Tara, kain na tayo. Simula nung galing ako sa Pilipinas, my friends and friendship, wala pa akong masyadong gana kumain. Pinipilit ko lang. Masarap at maasim. Kumain ako ng ampalaya. Masarap lang naman itong pampano kung mainit. So, is Monmon barking? Hold on. Ito lang masarap kasi sa mga fish dito sa Amerika. Kasi malangsa, hinugasan ko ng maayos, hinugasan ko pa sa suka. Tapos pag nagsigang ako, yung sinigang mix na isang buo, yung isang sakit, nilalagay ko lahat para maasim. Pag hindi mo kasi ginawa yun, malangsa. Okay, total gahaponan na ako. At dyan naman kayo, alam ko sing na tanghali na yata dyan sa Pilipinas. So thank you for watching. Don't forget to subscribe Mama Ella channel. And don't forget to like. And then, just shout out sa inyo lahat. Bye-bye.